Alam niyo po sa Australia, ang pagdagdag po ng pagkain ng baka, allowed lang po kayo magdagdag ng 200 grams per head every other day. Ganun po katindi yung sistema. Eh sa atin po, yung tutitimbangin po natin yung pagkain natin para pong heartbeat eh. 25 ngayon, hindi naubos, ginawang 20, naubos, ginawang 24, hindi na naman naubos, binalik sa 22. Para pong heartbeat na kagano'n. Tapos po, galit na galit po yung microbe sa tiyan po sa atin. Halaga po itong seminar na to, alam ko, mas alam po ninyo kaysa alam ko. Patuloy po yung pag-angat ng pangangailangan ng karne po ng baka. At yung supply cap po natin, sobrang laki po. Malaki po yung ini-import po natin. Dok, may timer po tayo. Kung nag-overtime ako, sisigasan lang ako ha. Okay lang. Kasi ikaw kasunod. Okay, so mayroon po tayong supply cap at saka ang laki po ng local production. So ito po yung aking paglalakbay na gusto ko pong i-share sa inyo. Noong 1994 nga po ay nagsimula ako bilang janitor sa Dialco Farm sa Pulumulok, South Cotabato. At mula po sa janitor ay unti-unti po akong umangat sa aking posisyon hanggang naging documentation in charge po ako. Ako po yung nagkakarga ng baka sa Pantalan papunta po ng Maynila. Ako po yung nagbibilang ng baka na parating galing sa Australia. Alam niyo po noong 1994, sa Mindanao alone, may dumarating po na kalahating milyong baka taon-taon. Sa Mindanao lang, hindi pa po kasali yung Subic. Ano pong nangyari? Bakit wala na po yan ngayon? So, nandoon pa rin po yung opportunity. Alam niyo po, ang Indonesia, ang China, ang Vietnam, tuloy-tuloy po ang parating nila ng barko sa kanila. At saka tuloy-tuloy po yung pag-angat ng kanilang cattle population. Iiwan ko po sa inyo mamaya kung paano po tayo magpapatuloy para po maiangat po natin itong industriya ng pagbabaka sa Pilipinas. Marinig niyo po ako sa likod, wala pong bilang, wala pong nutrients yung tubig sa pagkain ng baka. So for example, sa damo, yung mais, 100% po yan. Yung mais bago isahin, 100% po yan. Pero madalas, ang tubig po niyan is between 65 to 75%. Ang ibig sabihin po niyan, 25 to 35% lang po ang dry matter. Ibig sabihin po niyan, sa bawat 10 kilo ng silage, ay posible po 2.5 kilos lang po ang mayroong value sa cattle nutrition. Or, pag 35% po yung kanyang dry matter, posible po na 3.5 kilos lang po ang may value sa baka. Dry matter. Kaya mamaya, magkukwentuhan po tayo sa mga observation po natin, sa mga practices po natin, kwento nyo po sa akin at sasagutin ko po kayo base sa aking experience kung ano po yung tingin ko na gumana po sa amin na posible pong gagana sa inyo. So katulad ko po na naging manager po ng 30,000 head Wagyu feedlot, hindi po pwede na pag gusto kong bumili ng sorghum, o-order ako ngayon, i-deliver next week. Wala pong ganyan sa Australia. Kailangan po, kung gusto kong bumili ng sorghum, summer pa lang, November, December ngayon, tatawag na po ako sa farmer. Bro, Mike, I need 1 million kilos of sorghum next year. Saka pa lang po magtatanim yung farmer. Hindi po sila magtatanim nang wala pong order. 1 year ahead. Kaya hindi po sila nabibiktima ng mga ahinte. Dahil hindi po sila nagtatanim pag hindi po sila kinontrata. Diyan pa lang po siguro may mga matutunan na po tayo na dapat i-adapt po ng mga policy makers po natin. Na hindi po nagtatanim po yung farmer at nananalangin na lang po na sana pag-harvest time, ang kilo ng palay ay 20. Wala po eh. Pag kailangan mo po ng wheat,
during winter, tatawag ka na po, Mike, I need 1 million kilos of wheat next year. Ganun po yun. Pag harvest po, yung wheat or sorghum or corn or barley na i-deliver po sa amin, posible po na hindi po yun yung previous ng kausap naming farmer. Kasi posible po na yung farmer na kausap ko ay nasa New South Wales, 2,000 kilometers away. Ito po, kinikwento ko lang po kasi ito po yung sistema na dapat po maintindihan po natin at posible po na magamit po natin sa agrikultura sa Pilipinas, hindi lang po sa pagbabaka. Pagdating po ng delivery day, sasabihin mo ng kausap ko, Mike, your 1 million kilos of sorghum is available in Quezon City. Nandiyan lang po. Alam niyo kung bakit? Kasi po pwedeng pagpalitin ng mga magsasaka yung kanilang produkto. Kasi doon po, pag sinabing mais, pag sinabing grade 1 na mais, pari-pariho pumukha. Hindi po katulad dito, makikita ko po, may mga ginagawa na po silang mga malalaking rice mill at naglalagay po sila ng malalaking silo. Ang intensyon po ng gobyerno, para po yung palay, hindi po madaliin, nagilingin, ilalagay muna sa silo kasi yung silo po mayroon pong ventilator yun, umiikot yung hangin. Ilalagay. Pag bago na po namin ipakain yan, bababaraan po namin ng tubig kasi 12% ang moisture po nun, masyado na po matigas yun. Pag giniling po ninyo yun, mababasag po, magiging pulverized. Hindi po maganda sa baka yun. Pag sobrang pino ang pakain. Kasi mamaya, ito kwento ko po sa inyo, sa ruminant feeding, rumination po ang sekreto niyan, yung pagmumuya po. Sa Ilocano, naknak, di pinaknaknak, di baka tayo. Sa Bisaya, kanang usap-usap, baka nang inig magpahuwi, kung baka sige lang, usap-usap. Sa Tagalog, siyempre iba yung usap-usap, di ba? Yung pagmumuya, yun po yung pinakamahalaga. Kaya mahalaga po ng pagkain natin sa baka natin ay hindi pino. Kasi bigyan po natin siya ng opportunity para mag-ruminate. Yan po yung isang importante sa ruminant feeding. At ito po, throughout the day, ay pwede niyo pong gawin sa baka, sa kambing, sa karniro, at saka sa kalabaw. Dumating na po yung pagkain ng baka. Bubumbahin na po ng, ibababad na po sa tubig, 24 oras. The following day, bubumbahin po yan ng steam. Pag medyo lumambot na po, nagkaroon na po ng glutanization, gigilingin na po yan. Magiging kamukha na po siya ng kilogs o Quaker Oats. Yan po yung pinapakain sa baka. At yung kilogs na yan, yung Quaker Oats na yan, yung mukhang chippy na yan, sukat po kung gaano kakapal. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung sobrang kapal, marami pong porsyon ng grains na yan, ng mais na yan, nakatae po ng baka. At sinusukat po namin kung gaano po karami ang starch na napupunta sa tae ng baka. Maswerte po tayo dahil nung panahon po namin, ang starch residue po ng Australia ay tatanggapin po nila yung 5%. Ibig sabihin, 95% lang. At dahil po nagkaroon po ako ng magaling na nutritionist na mentor, pinag-aralan po namin kung gaano po kakapal yung pipi ng bawat isang butil na kakainin po ng baka up to 98% ng starch na yun. So hindi po siya kailangan masubrahan ng pipi at mabasag. Kasi pag nabasag na po yung mais, nabasag na po yung sorghum, nabasag na po yung wheat, nabasag na po yung barley, posible po na pagkain, pagdating sa rumen, sa reticulum, bigla na lang po siya nagbabypass, papunta na po sa small intestine, papunta na po sa tae. Hindi po napakinabangan ng baka yung karamihan sa nutrient na pumasok sa kanyang katawan. So kailangan po pag-isipan po natin na ang pagkain ng baka ay dapat po ay kanyang hinangat-ngat. Kaya kung mayroon po kayong practice na yung inyong kopramil ay binababad po ninyo sa tubig bago ipakain sa baka, inalis nyo na po yung pagkakataon sa baka para magkaroon siya ng angat-ngatin. Kung ang inyong silage ay ginamitan nyo ng shredder, shredding nga po eh.
Binugbog nyo na po yung puno ng mais bago dumating sa baka. Hindi nyo na po binigyan ng tamang pagkakataon ang inyong baka na magnat-ngat. Kaya mamaya, kahit po sa paggawa ng silage, gusto ko pong ipaalam sa inyo, ang paggawa ng silage is 3 lang po yung mahalagang bagay na babantayan. At saka may isa pong minor na babantayan po nyo. 4 lang po yung paggawa ng silage, sir, ma'am. Hindi po ganun ka-complicated. Minsan po, alam niyo po tayo mga Filipino, may mga nakikita po tayo kung saan-saan, dinadagdagan po natin. Dapat po hanggat maaari gawin po nating simple. Kasi po ang gusto po natin, bukas, pag-uwi po niyo sa inyong farm, magagamit po ninyo kung ano yung natutunan niyo sa shinare po namin sa inyo ngayong araw. Okay? So ito na po, nagiling na po, nasukat po yung kakapal. Pupunta na po tayo ngayon doon kasi po, yung aming sistema, may computer po. Isang tao lang po ang nagde-decide kung ilan ang kainin ng bawat ulo sa baka. At doon po, pag sinabi po ng Hapon, ma'am, ang biggest customer po namin ng Wagyu sa Australia ay mga Hapon. Kaya pag pumunta po kayo sa Japan at kumain po kayo ng Wagyu, maaari po na Australian produce po yung Wagyu na nakain po ninyo. Kobe po is the Japanese Wagyu that had been raised in Yubu Perpetual in Japan na on a certain weight. Matsusaka, yung virgin, yung owi, yun yung mga traditional po nila. Pero sa Australia po, by the thousands po yan. Kaya po kami sa AECO, ang pangalan po ng company pinagtrabahuan ko is Australian Agricultural Company. It is a company founded in 1832. At ako po yung kauna-unahang Filipino na napagkatiwalaan na magpatakbo po ng isa sa kanilang pinakamalaking negosyo. Kunti lang po yung kumpanya namin, 7.2 million hectares lang po ang kanyang lupain. 19 po ang rancho. May rancho po kami na magkatabi, isang 1.2 million at saka isang 800,000 hectares. Nagdala po ako doon ng 4 na mekaniko. Yung dalawa, nung bank reader, ang tawag namin, yung bank caller namin o bank reader na program na po. Alam niyo po sa Australia, ang pagdagdag po ng pagkain ng baka, allowed lang po kayo magdagdag ng 200 grams per head every other day. Ganun po katindi yung sistema. Eh sa atin po, yung tutitimbangin po natin yung pagkain natin para pong heartbeat. 25 ngayon, hindi naubos, ginawang 20. Naubos, ginawang 24. Di na naman naubos, binalik sa 22. Para pong heartbeat na kagano. Tako po, galit na galit po yung microbe sa tiyan po sa atin dahil po dyan. 200 grams every second day. Ganun lang po kaliit ang pwedeng i-increase sa bawat ulo ng baka. So pag ikaw po yung naatasan na mag-drive po ng payloader sa araw na yan, pag pindot mo po sa screen, sasabihin po, corn, 1,250. Kuha ka pa ng corn. Lalaglag mo sa batching box. 1,250. Eh biglang pumangit yung pulso. Naging 1,300. Hindi po tatanggapin ng system yan. Bro, baba ka dun sa batching box, papalahin mo yung 30 kilos. Kasi allow ka lang magkamali ng hanggang 20. 8,000 kilos po yung minimix bawat batch. Ang allowance mo lang sa bawat ingredients ay 20 kilos. Bakit ko po sinasabi? Ito po yung kasama sa sistema. Na kung gusto nyo pong tumubo ng mahigit ng 1.5 kilo a day, ito po yung sistema na sinusundan po natin. Pero mamaya, syempre gagawa natin ng Philippine version. Wala naman po tayong timbangan eh. Di ba? Paano natin masusukat yan? Mamaya ituturo po namin sa inyo kung ano po yung ginagawa namin sa Green Art Farm at saka sa Adelaide River. By the way po, mapapansin nyo po sa screen po namin, sarili po naming baka yung mga pinapakita po namin sa inyo. Hindi po kami nagda-download sa Google at sasabihin po na nagawa. So yung mga baka po na matataba na nakikita po ninyo, it's either baka po yan ng Green Art Farm o Adelaide River o kaya ng Australian Agricultural Company. So yan po. Ito po, ikuha po yan sa Australian Agricultural Company. Niloading na po. Niloading na. Pagkatapos po maload yan, tadaanan na po yan ng truck. Pukunin po niya.
Pag pindot po ng truck driver na sumasahod ng 79,000 Australian dollars sa loob po ng isang taon, makikita niya po, pen 1, 1,250. Takbo na po yung truck papunta sa pen 1. At kailangan po, mula po sa dulo ng kainan hanggang papunta dito, yung 1,250 dapat po ay pantay. Alam niyo po kung bakit? Base po sa aming experience, kung mayroon pong 1 metro na hindi mo napakainan dyan, yung baka po na may-ari ng teritoryo na yan ay mas gugustuhin niya magutom sa araw na yan dahil hindi mo nilagyan ng pagkain yung kanyang lugar. Ganyan po ang behavior ng baka. So ano pong ginagawa natin? Medyo malayo pa po tayo ng konti. Pero again, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Kasi yung 1.5 kilo, ginagawa na po namin sa Pulumulok, sa Cotabato yan. Diba? Ginagawa na po natin. So hindi po imposible yan. At yung feeding mo na yon, pag sinabi mo na 1,215, pag sumubra ka po ng 20, bababa ka po ulit at papalain mo po sana pakataas po na wall ng truck dahil hindi mo tatanggapin ng system pag sumubra ka po ng 20 kg. Ganon po ang sistema ng cattle feeding sa Australia. From the beginning hanggang sa matapos yung feeding. At kailangan po sikapin mo na kung anong oras ka nag-feeding kay Penwan ngayon ay dapat within 5 minutes tatamaan mo yung timing niya kahapon. Yun po yung tinatawag natin na system based on consistency. Ito naman po ngayon. Balik tayo ng konti sa breeding program. Sa Australia po, pag mayroon po kayong rancho, bibigyan po kayo ng gobyerno ng unique na button. Nakalagay po doon yung PIC, Property Identification Code. Unique lang po yan sa rancho ninyo, sir. Sa inyo lang po yung code na yan, sir. Pag may nanganak po kayong baka, yung PIC na yon, yung NILS, National Livestock Identification Scheme na tag, RFID coded yan, sir. Ilalagay mo yan sa taingan ng baka mo na pinanganak sa inyong rancho. At yung baka na yan, pag umalis po sa rancho mo at pumunta po sa rancho ng kapitbahay mo, dahil nabili, hindi po dahil tumakbo, dahil nabili, i-scanin po yan ng tumanggap. At ibabato niya po yan sa database. Malalaman ngayon ng sistema na yung baka ni Ranch 1, nandoon na kay Ranch 2. At pag yung baka na yan, ay pumunta na po sa feedlot, pagdating po doon, i-scanin din po ni feedlot yan at i-upload po niya doon sa system. Nalalaman na po sa system na yung baka na yan na pinanganak noong February 21, 2025 nasa feedlot na. At pag kinatay po yung baka na yan, pagdating po sa slaughterhouse, i-scanin po yan. At ilalagay po yan doon sa barcode ng karni. Kaya pag may customer po tayo, pag may customer po sa Japan na sumakit yung tiyan, for example lang, within 24 hours ay malalaman po kung saan nanggaling yung baka na yun.